Thus said the Lord God, thus said God the Lord, He that created the heavens and stretched them out, He that is spread forth the earth and that which cometh out of it, He that giveth bread unto the people upon it, and spirit to them that walk therein. I, the Lord, have called thee in righteousness, and will hold thine hand, and will keep thee, and give thee for a covenant of the people, for a light of the Gentiles, to open the blind eyes, to bring out the prisoners from the prison, and them that sit in darkness out of the prison. Amen. Purihin ang ating Panginoon. At sa Matthew chapter 4 verse 15, the land of Zabulon and the land of Nephtali, by the way the sea, beyond Jordan, Galilee of the Gentiles, the people which sat in darkness saw great light, and to them which sat in the region and shadow of death, light is sprung up. Amen. So, ang title ng aking binasa, mga kapatid, hango sa mensahe sa uling panahon, there is a man that can turn on the light. Amen. So, kapag sinabing liwanag, kapag tiningnan natin ang ating pamamahay, lalo na sa gabi, so may identify natin kung anong liwanag na meron tayo dito sa sambahayan. Meron ding liwanag kapag tinumbok natin ang mundo na ati sa liwanag at dilim. Ang liwanag ng araw ang siyang nagsisilbing liwanag dito sa mundo, at sa gabi naman ang buwan ang siyang kumukuha ng liwanag sa araw para maging liwanag naman natin dito sa dilim sa gabi. Amen. Pero ang ating tinutukoy dito about that light is for righteousness. Amen. Sabi sa ating teksto, kung titingnan natin in verse 5, thus said God the Lord, He that created the heavens and stretched them out, He that is spread forth the earth, and that which cometh out of it, He that giveth bread unto the people upon it, and spirit to them that walk therein. So, nangungusap ang ating Panginoon tungkol sa liwanag na ito. Sabi niya, I, the Lord, have called thee in righteousness. So, ibig sabihin, merong tinatawag na ang Diyos na tinatawag na righteousness, and will hold thine hand, and will keep thee, and give thee for a covenant of the people, for a light of the Gentiles. Amen. So, ang liwanag na ito, mga kapatid, in the fulfillment in Matthew chapter 4 verse 15, that was done in the land. Tingnan natin, no? Sa verse 12, basahin natin. Now, when Jesus had heard that John was cast into prison, he departed into Galilee, and leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum,
which is upon the sea coast in the borders of Zabulon and Naphtali, that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, the land of Zabulon and the land of Naphtali, by the way of the sea beyond Jordan, Galilee of the Gentiles. The people which sat in darkness saw great light, and to them which sat in the region and shadow of death, light is sprung up. So, ang liwanag na ito, mga kapatid, ay patungkol sa righteousness, buhay. There was in Genesis chapter 1 verse 2, so saysayin natin about this light. Amen. Tingnan natin. Genesis chapter 1 verse 2. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. So, in 1:1, when in the beginning God created the heaven and the earth, period. So, hindi natin matansya kung ilang taon. It may be trillion of years, billions of years, pero pwede nating sabihin aeons of time. Ibig sabihin, we don't know, pero we can speculate, pero the Lord God has been firm when He said, in the beginning, God created the heaven and the earth, period. So, the word was spoken, and then nakita na lang natin na ipanganak tayo rito na merong langit at lupa, mga kapatid. So, the interpretation thereof of Genesis chapter 1 verse 1, we cannot question. Lahat ng mga bagay na nakikita natin dito, lahat ng mga gumagalaw, lahat ng mga merong buhay, sa walang buhay, ito'y makikita natin sa Bible, which is the Word of God. And we cannot, hindi natin pwedeng ma-interpret. Basta nandyan na lang at praise the Lord, God's Word, kapag ito'y nangusap, He can interpret it. Dahil kapag sinabing in verse 2, the earth was void and darkness was upon the face of the deep. So as if na, bakit ganon when God created the heaven and the earth, we all know that this Creator, His creation was all good. Pero sabi, pwedeng nagkaroon ng chaos condition or yung tinatawag na panahon ng mga dragon. We don't know. Ito yung tinatawag na prehistoric era. So bago naglalang ang Diyos ng tao, merong mga ibang nilalang way back before there was a creation in that 6-day creation. Ito ba ay mga dambuhalang ibon? Ito ba yung mga creatures na malalaki, lumilipad? We don't know, hindi natin sakop yun. But the Lord God knows it all. What was written in the Bible, in God 1:1, Genesis 1:1, in the beginning God created the heaven and the earth, period. Kung anong buhay ang meron doon, wala na tayo ron, mga kapatid. Ang sakop lang natin ay nung nakita ng Diyos in Genesis chapter 1 verse 2. Okay, so
Sabi niya, and the earth was without form, walang forma, and void. Ibig sabihin, walang laman. At ang kadiliman ay sumasaibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasaibabaw ng tubig. So the Spirit of God is none other than His Logos. Amen. Yung Logos, ito yung liwanag na nakita ni Moses na nangusap doon sa liwanag kay Paul at nakitahan kay Brother Branham upon his forehead. Ito yung Logos. And nung sa panahon ni Pablo, nagpagilala siya nung napatira pa si Pablo when he was at the way towards Damascus para i-persecute ang mga Kristiyano. And the light struck Paul, napatira pa, at ang sabi ng liwanag, Paul, Paul, why hast thou persecuted me? Bakit mo ako pine-persecute? At sabi ni Paul, sino ka baga, Panginoon? Kilala ni Pablo, ang liwanag na yon ay ang liwanag na nagpakita kay Moses doon sa Mount Sinai. Pero ang liwanag na yon, sabi kay Pablo, ako ay si Jesus na yung pine-persecute. It's hard to kick upon the pricks. Mahirap sumipa ng matulis. Ibig sabihin, Paul was predestined. Aral si Pablo, scholar kay Gamaliel, kaya marunong siya, pero pagdating sa ganong pagkakataon, hallelujah, nakilala niya ang tunay na Diyos. Na ang kanyang ginagawa na akala niya ay tama dahil merong impostor na nagngangalang Jesus sometime na pinatay ng mga Romano dahil nangaral siya ng kaiba tungkol sa Judaismo. Kaya si Pablo, siya'y laki sa kautusan at bihasa siya sa law and the prophets. Pero puri nating Panginoon, ang Diyos, si Jesucristo, from Judaism or law and the prophets, gusto niya ilabas sila doon dahil nandun na sila nakaupo sa isang tradisyon. And ang tradisyon, sadyang papatayin ka nito, mga kapatid. Magiging darkness. Akala mo, ikaw ay lumalakad sa liwanag. Pero ang katotohanan, nandun ka sa kadiliman, mga kapatid. Yan ang great deception na pwedeng mangyari sa bawat sino mang tao dito sa mundong ito. Amen. Okay. Saysayan natin. In verse 3 sabi, and God said, let there be light. And there was light. Nagsalita ang ating Panginoon dahil ito ay tungkol sa mundo. Very dark. Masyadong makapal ang yelo. Dito sa mundo na pero merong seeds doon sa mga ground earthwork, pero talagang natatakpan siya ng napaka kapal na mist at yelo. Pero ang Espiritu ng Diyos, which is the source of all energy in our spiritual realm, ang nagsalita, sabi niya, let there be light. Nandyan na ang liwanag, nandyan na ang araw, kaya lang, dahil sa kapal ng yelo, ay hindi matugunan.
hindi matunaw. Pero when the Lord said, let there be light, ibig sabihin, ang purpose ng light na ito ay magkakaroon ng tinatawag na recreation. At nakita natin, ang Diyos ay nagsalita for 6 days. On the 6th day, He created man. Sinigurado ng Diyos na nandyan ng lahat, nandyan na yung harden doon sa Eden. In the east of Eden, doon niya nilagay yung harden nating Panginoon. Then afterwards, He created Adam. And then afterwards, Eve. So napakagandang kanyang creation. Pero sabi natin, sa mga nakarang Bible study, nandun na din si Lucifer. Nandun din sa Garden ng Eden. As the tree of life ay nandun, tree of life, yung life na yon, ito rin yung liwanag. Tingnan natin sa John 1:1. In the beginning was the Word. Ibig sabihin, Logos. Ang salita ay liwanag dahil ang Diyos, it is an eternal spirit, nandun siya sa pangpitong dimensyon, punong-puno ng liwanag. At in the beginning was the Word, Logos. Amen. And the Word was with God, and the Word was God. Verse 2. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Verse 4. In Him was life, and the life was the light of men. Liwanag ng tao. So yung liwanag na tinutukoy dito, mga kapatid, is the light of righteousness. The life. If you can wear the robe of Jesus Christ, or if you can have the very nature and character of Jesus Christ, ito yung tinatawag na liwanag sa sanlibutan. There is darkness dito sa mundo, yes. Ang panahon natin ay full of darkness. Sa verse 5, John 1:5, and the light shineth in darkness, and darkness comprehended it not. Ang mundo natin ay punong-puno ng kadiliman, mga kapatid. Pero sadya nga, sa panahon natin ay mababasa rin natin yung fulfillment about the prophecy in Zechariah chapter 14 verse 7. Sabi rito, but it shall be one day which shall be known to the Lord, not day nor night. Not day nor night. Ibig sabihin, isang araw, isang panahon na hindi mo matukoy ang liwanag at dilim. Ito'y takip silim, malabo. Ito ba'y liwanag o dilim? Nag-aagaw kasi. Kaya ang panahon natin ay talagang takip silim sa dami ng nagpapanggap na liwanag. Napakaraming organized religion or traditional Christianity na nagangkin na sila ang katotohanan, pero sa bawat isa sa kanila ay nakikipag-debatehan, contention. They are arguing, interpreting the Word of God. Yan ang nakakalito, mga kapatid. Kaya sabi ng
ating binasa, hindi mo matukoy kung ito'y liwanag o dilim. Sa dami ng nagpapanggap na liwanag, pero sila naman ay nagbabangayan. So, ang kanilang salita ay liwanag, pero ang kanilang buhay ay kadiliman, ay talagang mag-aagaw ng liwanag at dilim. Amen. Pero ipagpatuloy natin, but it shall come to pass that at evening time it shall be light. Tsaka mo lang mararanasan na matutukoy ang liwanag pagsapit ng hating gabi. At ang hating gabi, mga from 11 to 12, ay punong-puno ng kadiliman, magkakaroon ng liwanag. Amen. Ibig sabihin, ang mga tao ay punong-puno ng kanilang activity, karahasan, siyensya. Ang laman ng kanilang kaisipan ay puro mga kadiliman, unrighteousness. Pero sabi sa ating binasa, sa panahong ito, Zechariah chapter 14 verse 7 is been fulfilled or has been fulfilled. Merong liwanag na nandito sa ibabaw ng lupa, at yan ay ang kapuspusan ng salita ng Diyos. Tinanggap siya ng marelihiyon sa maliit na punto, pero ang kabuuan hindi nila matanggap, mga kapatid. Dahil sadyang ang salita ng Diyos ay mabisa. Nung sinabi ng ating Panginoon, kung ano ang binigkas ko sa aking bibig, hindi ito babalik na walang nangyari. The word has been spoken in my mouth, it shall not return void. Kung anong sinalita, ito ay mangyayari, mga kapatid. Langit at lupa, sabi ni Jesucristo, ay lilipas, pero ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. Gagawin niya kung ano ang purpose niya, mga kapatid. At sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo, siyang salita ng Diyos na nagkasaplot siya ng laman. Is the Word made flesh, John chapter 1 verse 14. And the Word was made flesh. Samantalang ang ipinapangaral ng mga Hudyo at that time, ang kanilang laman ng kanilang kaisipan, si Moses, kausap niya ang Diyos doon sa Mount Sinai, nasa apoy. Nasa anyo ng apoy, nagsaplot siya ng apoy, pero nangungusap doon sa apoy. At ang kamay ng Diyos, isinulat niya ang Ten Commandments. Napakagandang isipin na sariwa ang itinuturo ng mga Hudyo. Sina Gamaliel, lahat ng mga kaparihan, sina High Priest Caiaphas. Tama ang kanilang mga tinuturo, mga kapatid, pero ito'y kadiliman dahil ang kanilang tinuturo na lumalabas sa kanilang mabibig ay the law and the prophets, tinuturo nila sa kanilang mga kababayan. Pero sila mismo ay hindi na ipapamuhay kung ano ang kanilang mga itinuturo, mga kapatid. Kaya dito nagmistulang kadiliman at liwanag. At kapag ito'y nangyari, mga kapatid, ang tawag dito maligamgam. Hindi mainit o hindi malamig. Anong sabi ng ating Panginoon? I will spew thee out of my mouth.
mas mainam pa na ikaw ay malamig at mainit kaysa maligamgam, mga kapatid. So ito yung mga relihiyon, denomination na nangangaral ng salita ng Diyos. Meron silang talent, gifted, mga kapatid. Although they can work miracles, they can pray for the sick and will heal instantly. Pero ang kanilang buhay ay taliwas sa salita ng ating Panginoon. Sabi ng Diyos, I will spew thee out of my mouth. Pag sinabing spew ay talagang hindi kaya-aya sa panlasa ng ating Panginoon yung merong ganitong mga pananampalataya. Puri ng Diyos, excuse me. Amen. Tingnan natin, tuloy natin. From that time, dun sa land of Zabulon and the land of Nephtali, by the way of the Sibian Jordan, Galilee of the Gentiles, the people which sat in darkness. Ibig sabihin, ang kanilang kaisipan, ang kanilang gawi ay puro mga masasama. Hindi kaya-aya sa mata ng ating Panginoon. Pero sabi, the people which sat in darkness, nakaupo sila sa mga gawang talagang masasama, evil thoughts. They saw great light, and to them which sat in the region and shadow of death, light is sprang up. Sa verse 17, from that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Nangaral siya, mga kapatid. So sa kanyang pangaral at yung kanyang buhay, dapat ito'y magkaugma, magsangayon. So to live what you preach is light. Ito'y liwanag. Nangangaral ka nga ng salita ng Diyos, pagkatapos mong mangaral, break muna, takbo sa likod ng simbahan, ihipit na isang sigarilyo. What's that? Amen. Maligamgam, mga kapatid. Wala sa buhay ang kanilang mga ipinapangaral. O, yung mga ito ang pinag-aralan ng salita ng Diyos at ininterpret kung anong ibig sabihin ng mga salitang ito. Ito ay tinatawag na man-made religion. Isusukat ng Panginoon ng mga ganitong pananampalataya, mga kapatid. Hindi mo pwedeng ilagay sa bote, sa baso ang Diyos at silipin siya kung anong kanyang ginagawa. So kapag pinag-aralan mo ang salita ng Diyos, kung ang tubig nito ay ang salita ng Diyos, tapos by science, nag-aral ka sa Bible theology at ini-interpret mo ang ibig sabihin ng Diyos sa talatang ito, ikaw ay mapapahamak, mga kapatid. Sabi na nga, Pedro, tingnan natin, 2 Peter 1:19. At kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula na mabuti ang inyong ginagawa kung ito inyong sinusundan. So mayroong lalong panatag na salita ng hula at mabuti, sabi niya, kung ito inyong sinusundan. Ibig sabihin, pinapamuhay mo kung ano ang iyong ipinapangaral. Nagaya ng isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Sa Ingles, itong pagkasabi, mga kapatid,
we have also a more sure of word of prophecy, whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn and the day star arise in your hearts. So ibang liwanag ang tinutukoy nito mga kapatid. Ito ay ang liwanag ng salita ng Diyos. Amen. Kaya nga, sa verse 20 sabi rito, knowing this first that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. For the prophecy came not in all time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Amen. Kaya sabi ko sa inyo kanina, hindi natin pwedeng interpret ang galaw ng ating Panginoon. Sa mga anak na itinalaga bago pa itatag ang isang libutan na lumabas sa panahong ito, ito ay binigyan ng Diyos ng kapahayagan. Ito ay ang revelation. Or in Matthew chapter 16 verse 18, dahil si Pedro ay tumpak ang kanyang sagot nung nagtanong ang ating Panginoon, whom do men say that I, the Son of Man, am? In plain words, sinong may sabi ano kayang sinasabi ng mga tao na ako bilang anak ng tao, ako rin ay si I am. So nandito ako sa lamang ito, ako rin yung kausap ni Moses doon sa Mount Sinai, in that burning bush. Ako yung liwanag doon, pero narito ako bilang laman. Ay ang tanong, whom do men say that I, the Son of Man, am? Sabi ng kanyang mga apostol, napapakinggan namin sa iba, ikaw daw ay isang propeta. Napapakinggan namin, ikaw daw ay si Juan Bautista na nag-resurrect doon sa kamatayan dahil pinugutan ni King Herod si John the Baptist. Amen. Tapos nagtanong ulit, whom do you? Ibig sabihin, tinanong niya sa kanyang mga apostol. Kayo naman ang tanungin ko, sino ang anak ng tao? Whom do you mean that I, the Son of Man, am? Sabi ni Pedro, you are the Son of the living God. Ibig sabihin, ikaw ay ang Messiah. And the Lord said, blessed art thou, Simon. Dahil hindi ko ito pinahayag plainly sa'yo. Flesh and blood did not reveal it unto you. Kita nyo yung reveal? Revelation. But my Father which is in heaven, He did it to you. Siya nagpahayag sa iyo kung sino ako. Dahil sa ganyang kapayagan, I will call you Petros, Peter, and upon this rock. Ang rock kasi it's a good foundation of a house. The church is a temple, and it must be founded upon a rock. And upon this rock, that is the rock of revelation. Faith is a revelation. That rock is Christ. Nakilala ni Pedro kung sino ang kanyang kaharap. You are the Son of the living God. Tama si Pedro. Pinahayagan siya ng Ama na that rock is Christ. And upon this rock, I will build my church,
even the gates of hell shall not prevail against it. Ang lahat ng puwersa ng demonyito, demonyitas doon sa impyerno ay hindi pwedeng manalo dito sa itatatag kong iglesia. At yung iglesyang yon, sa panahon natin napakaraming reliyon, ito yung mga sabi, kung hindi kayo sasapi sa aming iglesia, kayo'y mapapahamak. Kami ang totoong iglesia. Ang totoong iglesia, mga kapatid, James 1:27. Hindi ito isang organization. A mystical body of Jesus Christ ay makikita mo sa mga espiritual na bagay. Ito rin yung Romans chapter 8:14 na sons of God are led by the Spirit of God. Amen. Wala itong organization. I am not an organization. I am not a religionist. Pero my teacher is none other than the Lord Jesus Christ. At kung ano itinuro niya sa akin, yun din naman ang itinuturo ko sa inyo. Binigay sa akin as free, I will give you also as free. Hindi ako nagsunog ng kilay. Sagana lang ako sa palo ng ating Panginoon. Dahil sabi niya in this Laodicean church age, kung mababasa niyo ang Revelation chapter 3 verse 14 to 22, ito yung panahon natin. Sabi ron, lahat ng aking iniibig ay aking pinapalo at sinasaway. Para turuan ka ng iyong magulang, kung matikas ang iyong ulo, talagang makakatikim ka ng palo. Hanggang sa ikaw ay mamulat sa katotohanan na talagang ikaw ay magiging mature at marunong sa buhay. Dito mga kapatid, kaya lahat ng may iniibig ng Diyos ay kanyang pinapalo at sinasaway hanggang sa ito'y mahubog, kasing hubog ng ating Panginoon Jesucristo, kung anong karakter ng ating Panginoon ay siya rin makikita dito sa mga anak ng Diyos sa mga huling araw. Amen. Tingnan natin kung may mga talata pa tayong Amen. At tayo naman ang magsisilbing liwanag sa mundong ito, mga kapatid. Sa lahat ng mga tinuruan ng ating Panginoon bilang kanyang mga anak, hanggang sa sila'y mag-mature, tayo ang magpapalaya sa ating kapaligiran. Pagod ng ating kapaligiran, mga kapatid. Our environment is just so very, anong tawag doon? Sa Romans chapter 8 verse 19. Groaning. Our environment, this nature, they are groaning dahil sa human activities na wala na doon sa talagang focus, yung tinatawag na law of nature. Ito yung ecosystem, ecological system, na lahat in the ecological system, wala ka nang hanapin pa, nandyan na lahat. In between the biological environment, may taglay ng buhay, at saka yung non-biological. Ang ganda kung alam nyo environmental science. Napakaganda ang ginawa ng Diyos
tungkol sa mundong ito when He created almost 6,000 years. Pero sinira ng kaaway. In just 6,000 years, narito na tayo sa tinatawag na Kingdom of Unrighteousness. Yung Kingdom of Unrighteousness, this civilization came from Satan. Sooner or later, si Lucifer, gagamit siya ng isang tao para maging presidente sa planetang ito. Ang nais ng demonyong ito, si Lucifer, ay masamba, nais niyang masamba. Di ba inalok niya si Jesucristo sa there are 3 trials nung pagkabautismo ni John the Baptist, si Jesus Christ pumunta sa wilderness. He fast 40 days. At isa doon sa mga tatlong pagsubok natin na overcome ng ating Panginoon ay si Satanas, ipinakita niyang mundo, ang karangyaan ng mundo. Sabi ni Satanas, ibibigay ko lahat ito sa iyo, sambahin mo lang ako. Amen. So yun ang plano ni Satanas. Biro mo, ang Diyos na nagsaplot ng laman, inihimog ni Satanas para sumamba sa Kanya. Anong sabi ng ating Panginoon? Depart from me, Satan. Walang ibang sasambahin kundi ang Diyos. So, we have to worship Him in spirit and in truth. Ang panahon natin, mga kapatid, matyagan nyo si Satanas in that one world government. When the beast shall sit in his throne, that is Lucifer in that man, na nagaan yung siya'y banal at karapat-dapat para maging leader dito sa planetang ito. Siya'y nakaupo sa maraming kayamanan, precious stones, golds. Kaya kung may naririnig kayong tinatawag na wealth for humanity, gagamitin ito ng beast para lamang makuha ang kanyang kagustuhan, para sambahin naman siya ng mga tao. At according to the Bible, bibigyan siya ng 3.5 months, 3.5 years para maging leader. Then afterwards, prophecy has been foretold. Revelation 18, the 6, bobombayin siya ng bomba nuklear at palulubugin ang syudad na ito, mga kapatid. At dahil ang 10 horns, which is 10 powers, na-divide kasi ang kanyang karyan. He has 7 heads and 10 horns. Yung 10 horns ay magagalit dito sa woman na ito or the beast. Susunugin niya itong kanyang laman. So, Revelation 18:6. Tingnan natin, mga kapatid. Revelation chapter 18, verse 8.
Revelation. Amen. So, Revelation chapter. Amen. So, nandito sa bandang Revelation 17 and 18. Tingnan lang na. So, Revelation chapter 17 verse 16. And the 10 horns which thou sawest upon the beast, these shall hate the war. War, ito yung church na nagipag-niig sa mundo. At the same time, tinatawag siyang kahalili ni Kristo. Yung 10 crown niya, and the 10 horns, 10 powers. Pangunahan ito ng Ruso, which thou sawest upon the beast, this shall hate the war, and shall make her desolate and naked, and shall eat her flesh, and burn her with fire. Palulubugin ito, mga kapatid. So this is, thus said the word of the Lord. Ang salita ng Diyos ay it will accomplish His purpose. Napakaraming pangako ang salita ng Diyos sa ating panahon. Mga magagandang pangako sa mga tumutupad sa kanyang mga salita at pangako naman sa nakakatakot naman na pangako tungkol sa mga taong na-deceive, a great deception dahil sa katigasan ng kanilang mga puso, mga kapatid. They are there to believe a lie. Ang kanilang sinasamba ay ang Diyos ng kanilang pagkakilala, pero ang kanilang sinasambang katotohanan ay si Satanas. Puri ng Diyos, mga kapatid. Ang Diyos merong mensahe sa panahon ito to warn us of this incoming judgment. Bago umataw ang Diyos sa kanyang paghuhukom, meron munang warning. Ito'y mensahe para matakasan ng mga pangyayaring nagkakagimbal. Pero sadyang ang mga tao ay talagang bulag at ang kanilang nakita ay ang kadiliman, kanilang sinutan. Oh, haleluya. Ang liwanag ay nandito sa ating kalagitnaan. Ito'y biyaya para sa inyo, mga kapatid, sa aking mga estudyante, sa aking mga kamanggagawa, guro, sa aking mga kamag-anak, sa lahat ng aking kaibigan, sa aking mga kapatiran na sadyang biyaya ang Diyos ang inyong nakita. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Amen. At marahil hindi ako magtatagal na ilapat ko kung anong gusto kong sabihin sa inyo, na sa ating kalagitnaan meron ng liwanag, punong-puno ng kadiliman, meron na ng mga panibagong variant na sadyang ang tao ay talagang mahihilo na kung anong kanilang gawin dahil sa mga pangyayaring ito. Pero kung ikaw ay nasa liwanag, you are in the most safest place. Just like in the old time Egypt, when Moses was there in that 10 plagues, ang mga Israelita
ay nandun sila sa place called Shechem. Nagkaroon ng mga palaka, nagkaroon ng kadiliman sa buong Egypt, pero ang Shechem hindi nila naramdaman. Ganyan din sa ating panahon, mga kapatid. Ang place na Shechem ngayon, ang tinutukoy ko ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Papasukin natin sa ating mga puso ang kanyang salita at hayaan natin na ang kanyang espiritu na nasa ating mga puso, because the words, they are the spirit and they are truth. Siyang lalaban sa mga puwersa ng kadiliman na naibaon diyan sa kaibuturan ng inyong mga puso. Siya maglilinis lahat ng ito, mga kapatid. Pag nalinis na niya lahat ng ito, pati ang ating mga kaisipan na punong-puno ng kadiliman, punong-puno ng talagang masasama, kaya niyang linisin ito, mga kapatid. At ang ating katawang panlupa na sadyang naipanganak sa kasalanan, kaya niyang patayin ang nasa ng lamang ito. Amen. Yan ang liwanag ng salita ng ating Panginoon. To become like Him is purely we are living in that light. Ang liwanag, ang logos, ang salita ay gawin kang templo. You are the light of this nation. You are the light of this world. Amen. So it's only the Lord Jesus Christ can turn on the light if you want to accept Him. In our title, there is a man that can turn on the light. It's the Lord Jesus Christ. Amen. Nung siya'y nangangaral dito sa ibabaw ng lupa, pero nung siya'y pinatay, bumalik siya sa Espiritu dahil nabayaran ng ating mga kasalanan. Pwede na siyang manahan sa ating mga puso if you want to accept Him. And He can turn on the lights, and darkness shall flee in your hearts. Matatakot ang kadiliman kapag ang liwanag ay inyong papasukin, mga kapatid. Puri ng Diyos.